tayo po ay nakadama ng napakasakit na kirot sa ating puso sa tuwing tayo ay may mahal sa buhay na papanaw. Hindi natin kaya pigilin ang kailang paglisan sa mundo, nakapagbigay lamang ng katuwaan, kasiyahan. Yung ang ating maalala, ang kailang mga nakaraan, kapiling tayo. Nagbibigay lamang ng ngiti sa ating mga labi ang mga alaalang napagsamahan natin nung sila nabubuhay pa. Nakakapagbigay aliw sa atin yung kanilang mga naiwang legacy. Tulungan tayo ng Diyos ngayong hapon sa pagtalakay. Habang tayo nabubuhay, mapaghandaan natin yung ating iiwanang legacy sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan. Kung sa gayon, magamat mayroong kalungkutan na tayo ay lumisan, every time na maalala na ating pangalan, it will bring smile sa kanilang mga labi. Tumatag, tumibay. Kapiling po natin ngayong hapon ang ating butihing squad members sa pangunguna po ni Police Corporal Joderick Benedictos, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adio Burgess na kaarawan ngayon, as I heard. Happy birthday, sir. At ang aming assistant squad leader na si Police Master Sergeant Wilray Guillermo, ang aming squad leader sa panguna po ni Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino, at ang ating buting Deputy COP, si Police Major Dale Alan Batley. At katuwaan po ng inyong lingkod na pangunahan, ang Squad 244 ng Philippine National Police Santa Maria. Nasa loob ng ilang taon na rin na nagsasama-sama tayo. Maasa po ako na I would be leaving a good legacy sa ating mga miyembro. But as I have said, tayo pong mga nabubuhay sa ngayon, magplano ho tayo na mag-iwan tayo ng magandang halimbawa na umalis man tayo sa mundong ito, we would still be felt yung ating presence by leaving a good legacy. Magandang halimbawa, magandang alaala. Wika ng Proverbs 3:3-4, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso. Sa gayon makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Hindi po pwedeng makakalimutan ng tao ang lahat ng iyong gagawin. Sana po ang maalala lagi ang iyong inayawang kabutihan. Pero markado po ang ating gagawin sa kaisipan lalo na ng mga bata pag tayo po ay hindi nag-iwan ng magandang legacy. Kawikaan 7, the memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. Kahit anong gawin, ang ating pangalan po ay magdudulot ng pagkaasim na muka sa mga tao na ating pinakitaan ng hindi maganda. So how do we leave a good legacy sa ating mga anak? Paano natin sila mapapamanahan ng magandang alaala sa ating paglisan sa mundong ito? Of course, simply live for a good name. Of course, hindi lang yun ang gagawin mo sa mundo, but what I'm saying is, sikapin natin na may maiwan na lang tayong magandang alaala sa ating pag-alis sa mundo, na meron man na naging saysay ang ating pagiging tao. Hindi lang po in terms of material wealth, but the most valuable legacy we can leave sa ating mga anak ay ang ating mabuting pangalan, wherein they could be proud of sa ating pangalan. Ecclesiastes 7:1, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa sa mahalagang ungkwento. Proverbs 13:22, ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, ng kayamanan ng makasalanan ay nalalagay ng ukol sa matuwid. So nagiging maganda ang kainahatnan ng isang taong nag-iwan ng magandang legacy
sa kanyang mga mahal sa buhay. Not only live for a good name, live for the next generation. Para magkaroon ako ng magandang alaala, isipin ko na the next generation will sure to come. Lagi may susunod na henerasyon. Wala man tayo sa mundong ito, we should think of what they would see sa aking naiwan. So we should value our children. Maging halimbawa tayo. Mabuting halimbawa na kanilang susundin, na kanilang lalakaran. Share with them na yung karunungang natutunan natin, nalaman natin, the wisdom we have acquired, lalo na bilang mga Kristiyano, mga natutunan natin mga bagay para magamit nila sa kanilang pamumuhay. Nag-aalala tayo nabubuhay, kung anong gagawin sa kanila, mapahamak, na huwag mapahamak, na huwag sila maligaw ng landas. How much more kung wala na tayo? Ang protection nila, mga kaibigan, ay yung iniwan yung magandang gabay, aral, na siyang kanilang tatahakin at ipamumuhay. Sa Psalm 78, 4-6, we will not hide this truth from our kids. Yun ang sabi sa isang salin. We will tell the next generation kung ano yung mga maluwalhating gawa ng Diyos. That we will tell them the power of God. That we would let them know God has been good, God has been gracious, has been loving. And then sabi sa mga talata, for He issued the law to Jacob, He gave His instructions to Israel, He commanded our ancestors to teach them to their kids. So the next generation might know ang ating mga naiwanan bago pa man sila ipinanganak. Kahit pagka sila lumitaw sa mundong ito, they in turn will be taught ng magandang bagay na ating halimbawa. Of course, pangatlong bagay, live for eternity. Hindi man po tayo mabuhay ng walang hanggan, pero yung iiwanan yung magandang halimbawa ay mananatili. Let's try to invest in God's purpose sa ating buhay. In any relationships, whether you're husband and wife, father, mother relationship, friends, whatever. So, let's invest in doing good works. Pumasok tayong walang saplot, walang anumang dala sa lupang ito, uuwi tayo na walang dala. At may maiiwanan tayong halimbawa. And in the same way, para tayong dumating na walang dala, alis na walang dala. Pero meron tayong iiwanan sa kanila. Itong perspective na ito would somehow should teach us to make wise choices. It should teach us the same view na ang aking anak na iiwanan, aking mahal sa buhay, how would they conduct themselves paglipas ng panahon? Matthew chapter 6:19, lay not up yourselves for yourselves treasures upon earth, kung saan ang moth and rust corrupt, where thieves break through and steal. Sabi ng Bible, magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira ang kahit ng kalawang, do'y hindi naghukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ano sinasabi dito sa atin? Let us try to do something that would have lasting impact sa buhay ng ating mahal sa buhay. Try to make it a point na aking iiwanang halimbawa would make my family even stronger. Good kind of people. So leaving a good legacy ay hindi dapat na binabaliwala. Tanda natin, ang salita ng Diyos pa rin ang ating gabay. Sa Joshua chapter 4, mayroong pangyayari doon kung saan verses 1-3, I just want to share, na yung bata, kasama ng kanyang magulang, nakakita siya ng mga bato, actually 12 stones, and then he asked his grandfather, Lolo, ano yung mga bagay na yan? Ano ibig sabihin niya mga batong yan? And as the Bible says, Jacob would tell them the story kung paano itong batong ito symbolizes the hand of deliverance na ginawa ng Diyos. That after 40 years, ng mga nuno nila, they kept on pitching tents, digging graves, ng children of Israel, finally, they were able to cross the Jordan River into the promised land. And then,
that 12 stones represents God's presence and yung sa kabila ng sila ay binalot ng katigasan na ulo, sa kabila sila ay naging pasaway, still God take care of them. And bagamat sila ay hindi naging maayos ng gusto sa harapan ng Diyos, God told them to build a monument out of the 12 stones. At wika ng Bible, at nangyari nang nakatawid na lubos sa Jordan ng buong bansa, ang Panginoon nagsalta kay Josue, kumuha ka ng 12 na lalaki sa bayan ng bawat sanlipi, yutos mo sa kanila, kumuha kayo ng mula dito sa gitna ng Jordan ng 12 bato, dalhin nyo, ilapag sa tigilang dako na inyong tutuloy sa gamito. Magkagit tinawag ni Josue ang 12, isa sa bawat lipi. Then Joshua 4 verses 6 to 7, upang dito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo, na pagka itinatanong ng inyong mga anak sa panahong darating, sasabihin na anong kahulugan po ng mga batong ito. At sabi ng Panginoon, at inyong sasabihin sa kanila, sapagat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaban ng Panginoon, tipan ng Panginoon, na magdaan yaon sa Jordan, nahawi ang tubig sa Jordan, at ang batong ito ay magiging pinakatanda, alaala sa mga anak ni Israel magpakilanman. God was telling them, this will be the legacy of how I was able to help you, that I am the one who helped you. This will be a visible memorial of God's enduring faithfulness sa kabila ng kawalang katapatan ng tao. They were legacy stones. Nandoon sa baybayin ng Jordan River, kung saan ang Israelites ay nagkaroon ng lesson na maintindihan yung sinasabi ng Diyos. So, think kung saan tayo pwede mag-iwan ng magandang halimbawa. Isipin natin kung saan tayo pwede mag-iwan ng magandang alaala. So, sikapin natin na una, we should learn to create. So God wants us to go to the trouble of establishing a historic marka kung saan tayo ay magiging buhay na alaala. So sinabi ko kanina, we should go to the trouble. Why? Because creating legacy ay hindi madali. There were big stones. At itong mga malaking batong ito ay reminder of God's faithfulness. Yung historic markers, hindi man ito bato or plaque or statement, but it represents what you were, hindi ka nabubuhay. So let's try to create a good marker. Na sa ating makikita nila yun, itong bagay nito reminds me of my dad, my mom, my uncle. It reminds them of you. Secondly, not only create, commemorate. So God cares about remembering Him. Gusto ni Diyos na naaalala natin siya at ng ating mga mahal sa buhay kung ano ginawa niya. So memory is a wonderful thing na lumilipas panahon. But God doesn't want us ever to forget kung ano ginawa niya sa atin. Huwag natin kalimutan kung ano ang kabutihan ng Diyos. Ang malungkot lang lagi natin naaalala yung failures. Nakakalimutan natin yung faithfulness ng Diyos. What we always remember are some tragedies na nangyari sa atin. We tend to forget our triumphs. So, thirdly, let's try to convey to our kids, mahal sa buhay, kung ano ginawa ng Diyos, na tayo matutong maitawid sa kanila yung magandang alaala ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, create, commemorate, convey. Proverbs 20 verse 7, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. So let me give you some principles. One, the principle of priority. Para magkaroon tayo ng magandang legasiya sa ating mahal sa buhay. Deuteronomy 5:29, Mama, lagi nawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin. Ingatan nila kailanman ang lahat ng aking mautos upang ikabuti nila at ng kanilang anak. So what is the core values natin pwedeng iwanan? What are we willing to die for? Ika nga.
So the greatest testimony we can possess is to have those who knows us best, respect us the most. So priority, secondly, purpose. Deuteronomy 6 verse 2, matakot sa Diyos na inyong ingatan ang lahat niyang palatuntunan, ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo, sa iyong mga anak, na ito ipamuhay niyo ng buong araw upang ang inyong mga araw ay lumawig. So how do we pray? How do we see our kids follow that path? By having an example. Even ungodly parents wants a healthy and successful kids. Tayo, pangarapin natin, 3 John 1:4, I have no greater joy than to hear that my children walk in darkness. So, di lang sana successful natin mga anak o matagumpay lang sila sa mga areas ng buhay, we should care about them loving God. And thirdly, hindi lamang priority, purpose, persuasion. Let's try to teach them and tell them and tie the word of God sa kanilang buhay. Deuteronomy 6, verses 6 to 9. So, we are called to teach our kids tungkol sa Diyos. We are called to convince them tungkol sa salita ng Diyos na ating dapat lagi pinanghawakan. Fourthly, persistence. Deuteronomy 6:7, na yung ituro ng buong sikap, leaving a legacy, day in and day out, na maging way of life. Sometimes we will think that we have failed God, but God will never give up on us. So, we should never give up. Fifth, possession. Deuteronomy 6:18 to 23. Ang sinasabi natin na ito, wika ng Bible, iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Diyos. Na pag nagtanong ang anak mo kung ano ang batong ito, you will say, God delivered us. You possess the deliverance. So, tinawag tayo ng Diyos mula sa pagkakasala, sa pag-alipin, to live in freedom. So, we must enter into the land of promise. Ipamuhin natin yung kalayaang binigay sa atin ng Diyos. So, even Satan wants to come and entice us to be back on bondage. Tulungan tayo ng Diyos that when we leave a good legacy sa ating pamilya, our kids will be strengthened and fortressed ng mga bagay na ating iniwang maganda. So let's leave a godly legacy to our kids. The greatest waste in life is the waste of time that God has given us. But with a life of faith sa Diyos and character, ay pamanang tunay sa ating mga anak. So ano ang maiiwan nating alaala? Hindi mo maiukit sa bato o sa monumento, kundi sa buhay ng ating maiwan sa lupa. Let's try to leave a lasting legacy. So may God help us. And may God give us peace. Until next time, maraming salamat po.